Okay guys, update sa ating Honda CRF 150L. Kung natatandaan nyo, binalik ko siya sa stock tires kasi medyo nagkaroon ng diferensya yung ating Supermoto. At ngayon nga naibalik na natin siya sa Supermoto ulit. Ayan. So, ito na yung binili nating gulong kung natatandaan nyo sa makina Moto Changi. Michelin Pilot Street 2 yung ginamit natin dito. So 130 sa likod, 100 sa harap. And then nakabitan na rin natin ng mini driving light at saka busina. So yung busina niya malakas na. Tinanggal natin yung stock horn at yung dalawa na lang ang ating kinabit kasi medyo maliit yung mga space. Kaya wala na siyang switch para magkaroon ng stock. So malakas na siya. Ito yung busina niya. Yan. So, ganun kalakas yung busina niyan. And then, mini driving light yun lang yung ginamit natin. Senlo. Binili din natin siya sa makina Moto Changi last 3 months ago. Hindi tayo nagkakamali, ano? Dahil hindi pwede yung malaki kasi gusto ko maliit lang dito. Kasi pag lumiko tayo dito, yan, wala siyang sabit. Hindi siya sasabit sa fairings. Kasi yung dati, medyo malaki yun. Ayan. So, Senlo dati, nakakabit na M3. So, tinanggal natin yon, dinala pa natin sa Malolos para doon natin ipagawa doon sa lagi kong pinapagawan kasi mura doon, medyo malayo lang, Malolos sa Nelson LED. And then, bumili tayo ng Atom. Naka-sale sa Atom, hindi ito sponsored. So, subukan na itong gantong mini driving light plus. Kasi ganito din nakakabit sa ating big bike na MT-07, nandito rin sa parte dito. Malakas naman siya. Hindi siya masakit sa mata sa kasalubong. Kita ko naman yung mga lubak-lubak. So, meron pala tayo ditong unboxing din. Eto. So, papalitan natin ito. Ating tawag dito sa pillion na angkasan. So, ito kulay aluminum, stock na kulay. And then may binili tayo dito. Sa Mindanao pa natin binili. Almost inabot to ng 3 weeks mahigit. Ayan. So unboxing natin to. At kabit na rin natin. So dumating lang siya ng isang araw. Hindi pa talaga siya nabubuksan. So lapit natin sa camera para makita nyo. Ayan. So sa Mindanao, Visayas, Mindanao kasi maraming mga ganitong parts na mabibili. So ito ay hindi talaga stock para sa CRF. So minodify lang nila yan. Ayan. So yan, ganito itsura niya. So mga nakita ko dito sa mga ibang naka CRF din. So, maganda naman yung, kasi parang repaint siya. Repaint naman talaga kaya maganda naman yung pagkakapintura niya. So ito sa kanan, may lalagyan ng tambutso dito, yung mounting. Ito yon sa kaliwa. So ito yung binilhan ko pala. May mga sticker pa. Oh. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Munti ko nang i-cancel to. Pero hinayaan ko na lang kung darating o hindi. Kasi 1.3 siya, nabili ko lang ng almost 1,100 sa Lazada. So, ito yung isa. Ito sa kaliwa. Ito sa kanan. At yan, nagkakabit natin ngayon. Alright. Okay guys. Nakabit na natin yung ating bagong angkasan. Ito. So, ang purpose nito, kaya tayo nagpalit is para meron tayong mga kabitan dito ng tali. Para sa ating saddle bag. Okay, parang ayun, medyo maluwag pa pala. Sa kabila, ganun din. Ayan. So, maganda nito, kulay black na din. At mas maganda sana kung stainless na tong mga bolt na to, ano? Kasi hindi siya stainless. And then, ito sana stainless, tapos binlock. So, okay na din yan kasi mura lang naman. So, meron na tayo dito, sabitan ng tali dito. Kasi dati wala, natitiklop hanggang dito lang. So, hindi naman natin ito aangkasan para lang magkaroon lang tayo ng lagayan ng gamit natin dito. So nakakabit doon.
Also, yung ating rim nga pala ay SPD. So, DIY lang natin to. Ako na naglagay ng mga sealant, tsaka duct tape. So, hindi ko to nilagyan ng tire sealant, ano. Duct tape lang, at tsaka yung sealant, silicone sealant. By the way, yung ating ano nga pala, stainless pala to guys. Yung ating mga rayos na ginamit. Kasi ayaw natin nung magkakalawang to. Maganda naman yung mga Japan quality. Matagal daw magkalawang yon, pero ako mas prefer ko na stainless na talaga yung kabit. Kaya naman konting linis lang, makintab na ulit. So hindi na natin binaps yan. Medyo yung kulay niya ay original, ano, o stock na stainless. Ayan. So sa likod ganun din. Ito pala yung busina natin guys. Ayan. So itong bracket na to dati stainless to. Pina-powder coat na rin natin to dun sa mismo nagkabit ng ilaw natin ito. So dati, malaki yung ilaw natin, sumasabit dito guys. Ayan, wala nang sabit to. Ayan. So dati talagang nakaganyan yan, nakadikit dito, kaya dito may konting gas-gas. Dahil nung nagbataan loop tayo, is hindi pa natin to napapalitan. So nakaganyan yan, medyo na ipit. Nakaganyan. Ngayon, okay na. May clearance na. Maganda na yung clearance. So, powder coat yan. Binili din natin sa Lazada. Ito. So, goods na yung ating CRF. Tingin ko wala na tayo ditong papalitan pa. Okay na to. Ayun o. So, ganda na. Yung setup natin dito is hindi na siya pang trail kasi straight tire na, no? 100 at 130. Magaan pa rin naman siya. Mataas pa rin naman. Actually, hinihintay ko pa yung isang order ko para sa side stand. Dahil kung titingnan nyo, tayong-tayo yung ating motor. Pag pangit yung parking natin, para siyang matutumba na. Ayan o, tayong-tayo. Kaya naman, hintay natin yung ating side stand na bago. Tapos kakabit natin to. Ayan. So, stainless yung binili natin. Mas maiksi ng konti dito para komportable na tayo gumamit ng side stand. So, nakabit naman natin ng maayos siguro. Ayan, nakakabit naman siya. So, ang natatakbo na pala nito guys ay 1,678 na. Ayan, so second change oil, baka January na natin kasi hindi naman natin ginagamit. Nag-change oil tayo ng around 550 and then naka 1,678 tayo. Yung gulong natin, okay naman yung gulong natin, wala namang singaw dahil nagamit na natin sa Malolos and then na long ride din natin sa Bataan, nag-Bataan loop tayo. Ayan, so ito na yung ating CRF 150. So naging touring na siya. So touring gagamitin dahil ang pangit ng kalsada sa atin. So I decided na mas maganda, mas mataas yung ating ground clearance. And then pwede pa rin naman siguro off-road na konti, wag lang trail kasi may spike naman yung mga gulong-gulong natin. Makapit yan guys dahil Michelin. Alright guys, thank you for watching. Dito natin tapusin ating video. And I see you on the next one. Bye!